guys! Welcome back to my channel, Trending Pia po. Maraming salamat po sa lahat ng mga EDSI fans. At syempre, pasalamatan muna natin si Lagad. Thank you po Lord Jesus. Thank you po sa buong araw na to. At syempre guys, pasalamatan natin na may-ari ng video, Kalingap Hana. Kung di ka pa nakasubscribe, subscribe ka na po kasi ang dami niyang mga interview sa mga love team. At syempre po, yan ay kapatid po ni Kalingap Dan. Ayan. At syempre, huwag kalimutan suportahan ang mga ng Kalingap po, Yabal Santos Matubang, Kalingap Rob, Ate Edna, kay Ma'am Chuck, Kalingap Edo, Kalingap Dan, Kalingap Jomar. Ayan. Maraming salamat po sa lahat na naglalike, nagsishare, at nagsasubscribe kay Trending Pia. Maraming salamat po. Thank you so much guys. Ngayon, ito na po yung inyong request. I-reaction ko tong interview po ni Kalingap Hana. Si Kalingap Hana, in-interview niya po si Kalingap Edo. Grabe guys. So yan, kung ano guys, ang personality po ni Kalingap Edo sa personal ay ang gwapo po. Ma-appeal po siya. Iba po sa camera. Ang laking iba po sa camera. Kaya ako po, medyo ako maganda sa camera. Sa personal, pangit lang. So ngayon guys, ayan. Atin na isisimulan po ang ating reaction video. Kalingap Edo guys. Yung first interview pala niya yan. Hello po mga Kalingap, welcome back to my channel po. So today po ay kasama natin si Kalingap Edu. At syempre interviewin po natin siya as requested po ng ating mga ibang viewers. Yeah. So meron lang ako ditong mga 15 to 18 questions. Ako 50 questions. Nabahan akong tao. Meron dito madadali lang naman. Kumbaga personal or as a Kalingap member. Tapos yung iba syempre as sa EDSI. Sige na. Syempre una sa lahat, kamusta naman si Kalingap Edu? Okay lang naman. Dati lang focus sa pagbablog, lalo na sa channel ko kasi marami ako tinutulungan mga beneficiary. Kaya minsan hihira ako makita rin sa ganito sa mga lakad. At binago na rin kasi ni Rob yung mga schedule namin. Karaniwan tuwing EDSI na lang at sa mission ako nakasama. Saka ganito. Kay Kuya Val. So kung ikaw ang Ayan na pala si Kalingap Edo. Talagang busy din siya sa kanyang mga charity vloggers. Charity vlog. Ayan, charity vlog. bigyan ng pagkakataon na baguhin ang buhay ng isang tao, ano ang una mong gagawin para matulungan siya? Yun. Siguro mas maganda ka sa ugali. Ugali. Kasi minsan yung may mga kahit talagang itulong ng isang tao. Oo. May mga tinutulungan tayo na kahit sobrang dami talaga minsan di na nila napapagpahalagan minsan bilang tumutulong nakaka-disappoint sa atin na tumutulong sa kanila na makita silang ganun. Kaya minsan yun ang talaga pinakaunang nililinis or ini-improve. So ano ang pinakamalaking sakripisyo? Unang i-improve mo yung ugali mo kasi yung ugali ng bawat isa kasi yun yung mahalaga. 'Di ba? Improve mo na 'yon bago tumulong. Ay, yes. Na ginawa mo para sa pamilya mo at paano naapektuhan ang desisyon mo? Yun. Hirap ng mga tanong ito. Malalim yan. Malalim ng mga tanong Kalingap Hana. Mas malalim pa sa Pinagandaan natin yan. Yung paglipat ko ng trabaho dito sa Kalingap. Nung una kasi pandemic noon Tapos nung nag-iisip kasi ako kung anong gagawin ko, kung magtatrabaho na lang ako ng normal o itry ko itong ganitong klaseng trabaho na charity. Kasi nung una talaga, sobrang risk talaga nun kasi si Kuya Val saka si Kalingap Rob, hindi pa masyado kilala ng tao. Tanda ko nung si Kalingap Rob, siguro 160,000 viewers lang, hindi pa ganun kalaki yung subscriber niya. Talagang ako, sige, try ko lang. Tingnan natin kung ano mangyari. Sobrang sugal talaga. Ako ang halos isa sa pinakaunang kasama ni Kalingap Rob. Ako, si Esco Jason una, akong sunod, si Ian, tapos yung isa. Hindi ko nasasabihin sa'yo. Pero sino, Hindi, kaya talagang napaka-loyal niya kay Kalingap Rob kasi yan ang sabi niya, siya ang unang kasama or pangalawa siya sa mga unang kasama ni Kalingap Rob na noon ay alam niya kung ano yung pinagdaanan ni Kalingap Rob bago makamit itong ganitong kung anong meron siya ngayon. 'Di ba?
Kaya talagang noon pa man alam na niya kung gaano kahirap. At yun din ang sinubukan niya, di ba? Una mong work pala, bago to. Sa nasa factory ako sa Laguna ako, nagtatry ako kasi gusto ko mag-ano. Dito Taga pala siya Laguna sa ka? Hindi, dito lang ako sa Diet mismo. Try tas lang ako nag-ano doon, ka lang try lang doon. ako kasi gusto ko makapag-abroad doon eh. So eto Edu, kung makakapagbigay ka ng isang Yan pala yung trabaho niya dati, siguro sa mga electronics guys. Kasi napakarami pong electronics dito sa Laguna at napakaraming company. Grabe, at gusto rin pala niya maging OFW. Sabi nga ni Beyonce, gusto rin niya maging OFW, basta kasama siya. Partner talaga. mensahe sa mga taong nahihirapan sa buhay, ano ito at bakit? Mag-ano ka lang, magtiwala ka lang sa Diyos. At ano mo lang, ano mo lang yung sarili mo. I-apply mo, lang, parang sundan mo lang ng sipag para mas, para, tawag dito, i-apply mo yung hirap, yung pagsisikap para maabot mo yung mga pangarap. So, at nakakatuwa na talagang ang una niya, nakakatuwa yung narinig ko kay Edo na, tiwala lang. At tiwala lang sa Diyos. Pray lang. 'Di ba? At apply. At sikap. 'Di ba? Grabe. Makakamit ang tagumpay. Nakakatuwa. Pinaka-memorable na nagawa mo as kalingap at bakit? Pinakamahirap. Pinaka-memorable Memorable. na nagawa mo as kalingap. Kalingap. Pwede sana as a group or ano. Kahit ano, basta, oo. Siguro nung dati, nung tumutulong kami nila Rab talaga, nung palagi kami nasa may dati talaga hindi ganito ka, medyo malambot na nga ngayon ang pagtulong namin, hindi na ganun kahirap. Kasi dati talaga, kami, nagbubundok nila Kalingap Rab. Sobrang sobrang nakakatakot, sobrang grabe yung Talagang risk. challenging. Oo. Si Edo pala talaga ang partner talaga ni Kalinga Prab noong unang-una talaga. Nung simula siya ang kasama sa mga kabundukan. Kaya talagang napaka-loyal niya kasi alam niya ang pinagdaanan kung paano nakamit ni Kalinga Prab kung anong meron ngayon, no? Nakakatuwa po. At grabe talaga yung sakripisyo. Napaka- Yung mga ganong moments, hanggang ngayon naaalala ko yun. Minsan napaod kami sa bundok. Pakaramdam namin, hindi na kami makakauwi. Ay, grabe. Ganun yun ang mga feeling nun. Tapos minsan bangin pa na sa namin. Yung Talagang mga para kayo dinadaanan. nag-hiking, ganun. Oo, ganun talaga. Yung mga bagay na hindi lang isa, marami talaga eh. Kasi sobrang dami mong mararanasan pag nagsama ka sa Kalingap, hindi lang. Yes. Tsaka kasi iba kasi dito no? Probinsya, so mabundok, maputik, Oo. lahat, mapuno. Lahat ng mararanasan dito halos eh. Parang akala mo pag probinsya, chill-chill lang. Sa atin Ayan, as Kalingap grabe. balik. Naranasan kasi nila lahat ang hirap. Grabe, ayun na yung napakahirap yung maliligaw ka na hindi mo alam kung makakauwi ka pa. Grabe guys. Challenging. Pero syempre, sinamahan sila ni God. At ngayon naman, inaani na nila. Ang lahat ng hirap nilang pinagdaanan, inaani na nila ngayon. Di ba? Ganun lang talaga. Sa simula talagang mahirap. Pero at the end, pag nalampasan mo na lahat ng trial sa buhay, ibibigay sa'yo yan ni God. Ibibigay sa'yo yung talagang karapat dapat sa'yo. Di ba? Sa inyo. So, kamusta ang sitwasyon ngayon ng EDSI? Iyon! Okay naman. Mas nagiging ang closeness namin ni Beyonce. Mas nagiging Sabi ko sa inyo mas nagiging closeness sila. Di ba? Simula lalo na nang galing sa Hong Kong. Ay, kaya naman yung vlog po ni Kalinga from kagabi. Ay, naiyak ako doon, guys. Abangan nyo reaction ko doon. Grabe. Ayoko sanang panoorin, guys, kasi gusto ko talaga na yung surprise reaction, pero hindi ko mapigil yung sarili ko kasi gusto kong malaman kung anong sitwasyon nila ngayon pagkatapos ng Hong Kong. Ay, grabe pala, guys. Ay, grabe. tibay. Mas naging Mas naging matured matibay na ang kahit relasyon paano. nila. Mas natututo na siya sa Yes. Ganun Sa rin ako. social media. Yun. So, ano namang masasabi mo sa blessings na dumadating kay Beyonce, lalo na sa bahay niya? Yun, natutuwa ako kasi deserve rin naman yun talaga ni Beyonce yung ganyang bagay na makuha kasi
mahirap din yung magano eh. Yung dalawang may bata ka pa, may ganito ka na, may work ka na agad, no? Hindi pa nga siya nasa tamang edad, pero ganito na agad ang responsibilidad niya. At halos siya na mismo ang tumatayo bilang pinaka Parang breadwinner siya. breadwinner ng pamilya. At nakaka-proud din dahil sa ganyang edad. Nagagawa niya to lahat, nakakapag-travel kung saan-saan. Bilang tumutulong para nakikita ko na nakaka-proud. Kagaya na sinabi ni Rob sa post niya nakaraan, proud siya kay Biancy dahil marami nang naabot si Biancy sa ganyang edad. Ahead na siya masyado sa kanyang mga kasamahan sa mga kaklase or sa iba pang tao. No? Yes. So gusto ko lang Grabe, nakaka-proud talaga ang isang Beyonce. At yun din, sinabi talaga ni Kalingap Rob yun, na proud siya kay Beyonce. At syempre, sobrang proud din ang Kalingap Edu. Syempre, ang hubby, sobrang proud sa kanyang wifey. Sobrang kilig. Kinikilig talaga ako sa vlog kagabi. Grabe, guys. malaman, syempre napakaganda ni Biancy. Anong unang ay first impression mo nung nakita mo siya? As in yung first ever kita mo sa kanya? First ever impression ko sa kanya is parang, maging parang, madali ito maging kaibigan si Biancy. Mabait siya pakisamahan. Madaling pakisamahan. Kasi sobrang hinhin niya, hindi siya halos mahulugang karayom eh. Parang lahat ng kay Angels, ganun no? Sila Jo. Nahiyain talaga. Yun mahinhin. Sabi nga ni Kalingap Edu. Hindi mahulugan ng karayo. Pero grabe ngayon, ibang-iba nang dahil kay Edu. Grabe guys. Sila Carla, mga mahihinhin sila. Si Joy, hindi si Joy. Nilaglag. Kilala kayo. So si Biancy, mas mahihinhin. Si Biancy talaga, pag nalabas kayo, biling lang sa kamay mo ang mga salita niyan. Ganun? Oo, mas sobrang- mahinhin pala siya. Akala ko si Carla at si Joy ang mahinhin. So si Biancy hindi. pa pala. Mas malala si grabe, Biancy. ganun kahirap ang pinagdaanan ni Kalingap Edu. Kasi nga, pansin natin yun guys, di ba? Kahit ang dami ng sinasabi ni Edu, pero nananatili siyang tahimik. At yan, napakahirap sa kalagayan ni Edu. Pero syempre, ayan, pinagtyagaan niya yun. At ngayon, nakamit na niya. Ay, grabe guys. Dati medyo nahubog na lang ng panahon. Ayan, Nahubog ng panahon. So pwede ka ba magbigay ng paborito mong ugali ni Biancy? Siguro yung magaling, siya, family-oriented siya. Yun ang pinakamagandang nakita ko sa kanya. Parang sa lahat ng bagay, naiisip niya ang pamilya niya. Lalo na ngayon, no, kasi ang laki ng blessings na dumadating sa kanya. Hindi siya na-overwhelmed, di lumaki yung ulo niya talaga. Oo, yun okay din yun talaga. Oo. Nakikinig siya sa mga niya, sa mga nakatala, sa mga kuya niya, Yes. ate, yan. Kaya- Yun din yung napansin ko guys, sa dami ng blessing na natatanggap. Hindi siya talaga napaka-loyal niya sa guys, napaka-loyal niya sa Kalingap. Na yun din talaga ang hinangaan ni Kalingap Rob. Kahit sobrang daming blessing at kakaiba talaga ang blessing na dumating sa kanya. Kasi biruin mo guys kung gaano kalaki ang kanyang bahay, pabahay sa kanya. Grabe, ayan nga sabi ni Kalingap Hana, siya mismo nagsabi na hindi lumaki ang ulo. Di ba? Talagang kahanga-hanga isang Beyonce. Baby Beyonce. Natuwa naman ako sa sinabi mo sa vlog. Grabe yun. Nung nasa sa Hong Kong talaga, ang galing eh. Kasi may mga Grabe yung binigay sa supporters kanya, niya doon. ang dami niya binigay sa kanya mga pera. Pero Oo. ang ginawa, hindi siya naggastos kahit 5. Wow, talagang tinabi niya. Tinabi niya kasi sabi niya, yata parang gusto niyang i-save yung pera para sa pamilya niya o para sa Nakakatuwa naman, nakaka-proud ang isang Beyonce na talagang walang ibang iniisip kundi kanyang pamilya. 'Di ba? Yung iba kung halimbawa ganon, ang daming pera niyang natanggap, bibili ng kung ano-ano. Pero siya, ay pala, grabe, narinig natin kay Kalingap Edu ngayon na sinave talaga niya. Grabe guys, nakaka-proud yung batang ganun. Kung ako yung isang magulang ng isang Beyonce na talagang sobrang napaproud ako at natutuwa sa anak kong ganito. Grabe guys, na walang inisip kundi pamilya. Grabe. Kaya talagang mas lalong humahanga po si Kalingap Edu. Mas nai-in-love siya. Ay! Grabe. college niya yata. Yun. Wow, Yan, kahit para sa sobrang college dami ng blessings sa kanya. Di- Talagang Ayun guys, siyempre, siguro talaga kaya nag-iipon din siya, sinisave niya yung pera. Nakakatuwa po kasi siguro iniisip niya yung
kinabukasan, yung susunod na mga araw na hindi habang panahon ay sikat, hindi habang panahon ay talagang maraming blessing at biyayang darating. Talagang sinesave niya kasi nga magka-college siya at marami siyang mga kapatid. Grabe, nakaka-proud po yung batang gano'n na iniisip yung kinabukasan. Ay, grabe. Humble pa rin si Humble Biancy. pa rin. Grabe. Pero hindi Nakaka- niya mapigil yung kanyang puso, yung kanyang nararamdaman. Ay, grabe. Proud din yung ugali. So, paborito mong suot o forma ni Biancy, yung tipong pag yun yung suot niya talagang mapapangiti ka. Iyon. Forma ba? Ako parang kahit ano naman sa akin eh. Hindi naman mahalaga yung forma. Basta siya. Wow! So makita lang siya. Taray. So, eto, paano mo naman nalalaman kapag galit na si Biancy? Pag lang. Paano ugali ni Biancy kapag parang naiinis na? Ano lang yan, natahimik lang yan. Tapos nag-post lang yan sa Facebook. Di siya namamansin pag Oo, naiinis natin. di ka mamamansin, di rin. Ay, oo, maipiflex ako dito na post niya. Ganon siya, tahimik siya. Para kasing nailalabas lang niya yung kanya nararamdaman sa pagpo-post. Ayan, at yun ay alam na ni Edo, ugali ng kanyang wifey. Grabe. Kaya nga pag nagkakaano kami, hindi kami nagpapansinan yan. Walang chat yan na ilang araw. Ganon. Pero paano kayo nagbabate pag nakita na ulit? Or di naman nyo rin natitiis ng isa't isa talagang... Ako hindi ko natitiis, sinachat talaga ako minsan na. Si Kalingap Edu pala. Ay, siya pala hindi niya matiis. Talaga siya yung naguguna. Ay, grabe. Inamin ni Edo. Ay, talagang in love si Papa Edu. Inamin niya ang katotohanan na talagang pag sila nagkakaroon ng misunderstanding, siya talaga yung mauuna. Siya talaga yung nagpapakumbaba. Which is yun naman yung tama. Kasi siya yung matanda, 'di ba? Siya yung talagang mag-handle. At siya talaga yung magbe-baby, syempre. Kaya nga sabi ko nga dati, mas maganda po yung talagang mas maedad sa yung lalaki kasi siya yung mag-handle at siya yung umuunawa ng sitwasyon ng lahat. O, 'di ba? Grabe. Paano ka naman sinusuyo ni Biancy pag Yun? ikaw ang nagtatampo? Uy, CUR pala. Hindi ko alam. Pero Ako sweet lang. naman si Biancy off ka. Minsan. Minsan. So parang ang sinasabi mo, ikaw ang hindi nakakatiis at laging Oo. nagchat-chat kay Ako na Biancy. lang. Kasi ang kita ko kay Beyonce, hindi siya showy. Pero mahal niya. Hindi lang siya kasi nung showy. Pero sa loob niya, mahal niya. Ako nagtawag dito. Nagpapakumbaba. Ako mas panganay. Ako na lang nagbibigay. Sa bagay, mas mature din. Ako na lang nagbibigay. Kasi siya medyo ano pa. Mm-mm. Medyo ano pa ang ugali. Medyo konting pagka... Oo, kasi yung age niya din immature naman naman. eh. Pero naiintindihan ko kasi bata pa. Oo, pero nakaka-proud kasi yung responsibilidad Ang mahalaga, yung unawaan. Grabe. niya, di ba? Sa ganong part, matured siya. Oo, Yun, yun lang. sa mga Yung responsibility. yun, wala akong masabi. Mahalaga. So after ng issue nyo ngayon, Ha? yung issue nyo ngayon, syempre, kamusta naman si Edu at Biancy after ng mga lumabas na issue, yan, yung mga, alam mo na yung mga bashers dyan na nagsilabasan, na nagtutulak sa issue, na ganito, ganyan. Kamusta naman ang Edu at Biancy after ng mga yun? Wala naman, okay lang naman, dati lang naman. Di naman siya Mas masyado. matatay. Dati lang, kahit nga ngayon, nag-chat kami, wala. Okay lang. Wala naman nagbago off Asar lang cam. minsan yun, pagka pero wala naman. Normal na. Normal lang na naman. sa inyo. Sanay man yun sa akin kasi syempre, di ko maiwasan makahalubilo sa tao kasi No. trabaho natin makipaghalubilo sa tao Tama. as a vlogger. Oo, kasi pag di ka rin naman may masasabi sila sa'yo. Oo. 'Di ba sabi nga ni Beyonce na sa kanya siya maniniwala kay Edu. Ikaw lang ang tanging paniniwalaan niya. Ay, mawala ng lahat siya, hindi mawawala sa'yo. Ay, grabe. Oo, bumitaw man lahat siya, ang huling bibitaw. Pero hanggat maaari, hindi siya bibitaw. Ayan na nga, kilig talaga. So, syempre, ang kailangan nating gawin is talagang makikihalubili ko kahit kanino. Off-cam or on-cam. Normal lang yun. So, ano ang aasahan ng mga supporters at nagmamahal na EDC sa inyo? Sa mga susunod pang taon at buwan ng EDC. Susunod na taon, masyado malayo pa yun. Malayo pa ang journey nyo. Oo. So, ano ang aasahan nila? Basta mas marami pang mas masayang alaalang magagawa, mas marami pang
Hindi ko mahirap magsabi na kung ano-ano. Ito na lang, sige. Siyempre, message mo sa mga solid supporters ng EDSI na until now ay Tahimik lang, walang aminan. sumasama sa journey nyo. Ano ba? Message mo sa mga solid supporters ng EDSI na until now ay kasama nyo sa journey nyo. Siyempre, thank you so much po sa mga fans natin dyan, ano? Fans siyempre ng Kalingap. At dahil po sa inyo yan, kung bakit andito pa rin kami, Malakas. At magpapatuloy kahit man natapos yung unang taon ng yung anniversary, dire-diretso lang po tayo sa hindi natatapos. Ito ang pinakamatagal na na kapartner si Beyonce. Nakakatuwa dahil kala ko hindi tatagal ulit ng isang taon. Pero wala malakas ang EDSI. Iba ang Matatag si EDSI. Beyonce. Nakaya niya ng ugali ko. So last, Yun ang the best. Yun ang sinasabi ko sa inyo guys. Sa dami na naging kapartner po ni Edo, di ba hindi nagtatagal? At si Edo na mismo ang nagsabi na, grabe si Beyonce, nakaya ugali niya. Natunuhan. Ayun, nakuha. O, di ba? Nakuha ugali. Kaya naman, mas tumatag at nakaka-inlove ang Edsy. lastly, complete the sentence. Beyonce, sana. Si Beyonce, napaka-supportive. So, sana magtagal pa at mas lumakas ang EDSI. No? Huwag susuko si Beyonce siya sa mga pangarap. Yes. Siyempre, dito man ako, Kalingap. Taga-Alalay. Kay Beyonce. So, yun lang. Thank you so much, Kalingap Edu. Ay, thank you, Kalingap Hana. Thank you. Salamat. Thank you po. Siyempre, hindi yun talagang nagkaamin na yan. Parang naalala ko yung mga vlog ni Dan. Ay, grabe. So, ito guys, ayan. Dito sa post po ni Bibi Beyonce, nagpasalamat siya sa pakapi ni Edu. At yun nga yung vlog. Yun yung vlog kagabi na inilabas siya ni Edu, pinuntahan siya. Ayan, at sabi nga niya, nagpasalamat siya kasi na-refresh siya kasi nga, ayan, nayaya siya ni Kalingap Edu na magkape. Ayan na, at doon na, nagganap, nakakatuwa. Ayan, grabe. At sabi nga niya, ayan, uulitin pa yun ulit. Ayan, grabe, talaga hindi na mapigilan ni Beyonce ang kanyang nararamdaman. Pero which is, okay lang yan. At least, di ba, maging open ka. At least na pinararamdaman mo at nasasabi minararamdaman. Kasi mahirap yung nandito lang no? Mas masarap yung yung talagang ihahayag mo. Di ba? Ay, Beyonce. Grabe, nakakaiyak yung kanyang emotion. Yan guys, abangan nyo po. Ayan, ilalive reaction ko po yan mamaya. Thank you so much po. Maraming salamat sa lahat ng mga likes, subscriber po ng EDSI na patuloy na sumusuporta sa akin. I love you guys. Ingat palagi. Ay, grabe. Thank you po. Bye-bye guys. Kaya lagi tayong nauna Lagi tayong update po sa post ng ating Beyonce. Bye-bye guys. I love you. Ingat palagi. Tingnan nyo 37 minutes na screenshot ko na agad. Bye guys.